Umaga mga kapatid, oras ngayon ng alas 10 ng umaga, June 9, 2024. At ngayon ay may pag-uusapan tayo na paksa dahil ayon kay Prince Jumong, ang mga SDA daw ay illegal recruiter. At alamin natin bakit ganun ang sinabi ni Prince Jumong na ang mga SDA daw ay illegal recruiter. Yung mga SDA, abangan ninyo yung live na ito at kung gusto niyo sumali, pasok lang kayo dito sa amin sa ating GC DevCon International 1 at sige, pagbigyan natin ng pagkakataong makapagpaliwanag naman yung isa sa ating mga kapatid na si kapatid na Johnny na isang SDA at kokontrahin niya yung sinabi ni kapatid na Jumong ng JW. Okay po kapatid, go! Okay, magandang umaga po sa lahat. Ngayong umaga ay ating sasagutin yung mga bintang na illegal recruiter daw ang mga Seventh-day Adventist ayon sa Filipos 3:20 at ito yung aking ipapaliwanag mga kapatid, mga kaibigan, no? Kaya ang sabi po dito sa talata Philippians 3:20, sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Tama po yun mga kapatid. No? Tayo ay inihanda ang ating mga buhay para saan? Sa langit. Huwag kayong kukontra diyan. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Tama po yun mga kapatid. No? Ang ating katawan, ang ating pagkatao, ang ating buhay ay nakalaan talaga pang langit, hindi pang lupa, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya dito sa Colossus 3, no? Colossus 3 verse 1, ang sabi ito, kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, mga kapatid, ay hanapin ninyo ang mga bagay ng nasa itaas na kinaroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya dito ay napagbintangan ng mga Seventh-day Adventist na illegal recruit, mga kapatid, mga kaibigan, dahil mayroong katuruan ng Seventh-day Adventist na mayroong bakasyon sa langit. Kung litra por litra na bakasyon, wala tayong masumpungan, mga kapatid. Pero ayon sa mga talata, mga kapatid, mga kaibigan, yung mga namatay kay Kristo ay dadalhin sa langit sa loob ng 1,000 taon ayon sa Apocalypse 20 verse 6. Ang sabi nga doon, mapalad ang mga kalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Wala nang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Doon tayo maniwala, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya yung ating ginagawa ngayon, hindi panglupa. Kaya ang sabi nga po sa Colossus 3 verse 2, ilagat ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nga sa itaas, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya yung ating ginagawa ngayon, hindi ito panglupa, kundi pang langit, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya magandang pangako ang Diyos, no? Magandang pangako ang Diyos, mga kapatid, mga kaibigan, na kapag ikaw ay tunay na manampalataya, tunay na tagasunod ng ating Panginoong Kristo, may pangakong bakasyon sa langit sa loob ng 1,000 taon. No? Ang sabi nga dito sa 1 Thessalonians, mga kapatid, mga kaibigan, kapag ikaw ay kasama doon, no? Ewan ko lang kung ang sirkulyo ay makasama doon. Pero sila ay nasa lupa lamang, mga kapatid, naghihintay, no? Nasa lupa lamang sila. Bagay, paniniwala nila yon, no? Ang sabi po dito sa 1 Thessalonians 4:16 hanggang 17, ang sabi ito, umpisa natin ang sabi ito, 14, sapagkat kung tayo'y nagsisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Ibig sabihin, mga kapatid, pagsalubong sa ating Panginoon, no? Hindi naman ibig sabihin na sa itaas lang sila nandoon. Mga kapatid, mga kaibigan, ibig sabihin ay meron silang pupuntahan na lugar. Tandaan natin,
Hindi lang sila mamasyal dyan sa kalawakan, pagsulubong, mga kapatid. Ang sabi dito sa talata, dadali ng Diyos na kasama niya. Mga kapatid, mga kaibigan, diretso natin sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay, nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mauna sa anong paraan na nangatutulog. Ibig sabihin, may nagtanong sa akin, Brother Johnny, gusto mo mauna sa langit? Ang sagot ko, hindi. Bakit? Merong talata na ang sabi po dito, sabay-sabay, no, ang pagpunta sa langit na bayan, mga kapatid, mga kaibigan, no? Dapat ako mauna. Wala pa namang aksyon ang Diyos. Oy, mauna ka na. Mali 'yon, no? Kailan sabi dito, hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Ibig sabihin dito, mga kapatid, mga kaibigan, yung natutulog, ito'y ayon sa Biblia, ito ay mga namatay. No? Ang sabi sa 16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Mga kapatid, mga kaibigan, no? Yung mga namatay kay Kristo, sila yung unang mabubuhay. Kaya sa Revelation 20, mapalad, mga kapatid, kapag ikaw ay nabubuhay, mapalad ka. Pero kung hindi ka nabuhay sa unang pagkabuhay na maguli, mga kapatid, mga kaibigan, ayon sa John 5:28-29, ang sabi doon, bubuhayin din naman ang mga makasalanan, pero sa paghatol, mga kapatid, mga kaibigan. No? Ganon din sa mga buhay, ang sabi dito, kung magkagayon tayong nangabubuhay, nangatitira, ay agawin kasama nila sa mga alapa upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Mga kapatid, mga kaibigan. Kaya sasalubong tayo sa Panginoon, mga kapatid. Ngayon, ang sabi dito sa John 5, okay? Dito sa John 14, John 14 verse 1, John 14 verse 1 hanggang 3, ang sabi ito, huwag magulumihanan ng iyong puso, magsisampalatay kayo sa Diyos, magsisampalatay naman kayo sa akin. Sino yung akin? Ito ay tumutukoy kay Kristo. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan at kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan, mga kapatid. No? At kung ako'y paroroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan ay muling parito ako. Kaya ngayon sa oras na ito, mga kapatid, andon ang ating Panginoong Kristo, mga kapatid, naghahanda o di kay meron ng inihandang tahanan para bakasyonan, mga kapatid, mga kaibigan. Tapos sabihin na illegal recruit. Ha? Kung maniwala dyan, no? Kung maniwala dyan, bintang-bintang lang yan. No? Pero ang katotohanan, mga kapatid, totoo yan. No? Kaya ang sabi pa dito, mga kapatid, mga kaibigan, ang sabi dito, ayon sa talata, no? At muling parito ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumoon. Mga kapatid, mga kaibigan, kaya yung sa 1 Thessalonians 4:7, sasalubong sa Panginoon, ibig sabihin, hindi po manatili lang sa lapaap ng langit, mamasyal kung saan-saan diyan. Ang ibig sabihin, ang sabi ni Kristo, kung saan ako naroon, kayo naman ay dumoon. Ngayon, ang tanong, saan ang punta, mga kapatid, mga kaibigan? Doon, sa langit na bayan na inihanda ng Diyos, mga kapatid, at magbabakasyon sa loob ng 1,000 taon ayon sa Apokalipsis 20, mga kapatid, mga kaibigan. No? Kung sa inyong palagay nito ay tawag nito
may kalimutan tuloy yung Tagalog nito. Ako hindi Tagalog, ako Cebuano, mga kapatid, mga kaibigan. Okay? Kalimutan na natin yon. No? Ang sabi dito sa Revelation 20, mga kapatid, no? Ang sabi po dito, sa at nakita ko ang isang anghel, okay? Ito yung pagkuhan ng ito sa 6, no? Basahin ko ang 6. Mapalad at banal ang mga kalakip sa unang pagkabuhay na maguli at sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga sacerdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ang tanong, kailan umpisa ng 1,000 taon, mga kapatid, mga kaibigan? Ang umpisa niyan, pagsalubong kay Kristo ayon sa 1 Thessalonians 4:16 hanggang 17, mga kapatid, mga kaibigan. No? Kaya maghaharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Saan sila naroon? Hindi sa lupa, kundi sa langit, mga kapatid, mga kaibigan. Okay? Kaya ang sabi ito, mapalad, mga kapatid, mga kaibigan. Pero yung mga natitira, mga kapatid, mga kaibigan, ang sabi sa verse 5, ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli, mga kapatid, mga kaibigan. Unang pagkabuhay na maguli sa mga masama, mga kapatid, mga kaibigan. Ayon sa John 5, no? Sa paglilinaw, mga kapatid, mga kaibigan, no? Yung unang pagkabuhay na maguli, no? Unang pagkabuhay na maguli sa mga makasalanan, unang pagkabuhay na maguli sa mga banal na dinala sa langit na bayan, mga kapatid, mga kaibigan, at doon sila magbabakasyon sa loob ng 1,000 taon. Ang sabi pa dito sa John 5:28-29, ang sabi dito, huwag ninyong ipanggililas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan, mga kapatid, ibig sabihin ay wala pang nasa langit ngayon. Pag ikaw'y mabuti, nasa langit. Pag ikaw'y masama, ay nasa impyerno ka na. Ibig sabihin, lahat ay nasa libingan pa, naghintay sa pagbalik ng ating Panginoon. Amen? Okay, ang sabi mo dito, ay makarinig ng kanyang tinig. Malinaw po yan, mga kapatid, mga kaibigan. At magsisilabas ang mga nagsagawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. Ibig sabihin, ito na yung sumalubong sa Panginoon pagdating ng Panginoon sa second coming, mga kapatid, mga kaibigan. Yung mga banal na yung mga banal na natitira, no? Na sumusunod sa ating Panginoong si Kristo, mga kapatid, ay sasalubong sa pagdating ng ating Panginoong si Kristo. Ngayon, ang sabi pa dito sa 29, at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Ito yung unang pagkabuhay ng mga makasalanan, pero diretso sila saan? Sa paghatol, mga kapatid. Kaya wala pong, hindi po totoo yung tinatawag na nila na general resurrection, mga kapatid, mga kaibigan. Wala pong general. Kahit nga major, wala talaga, mga kapatid, mga kaibigan. No? Dalawang uri lang pagbuhay ng Panginoon. Una, sa mga buhay, una sa mga banal, dadalhin sa langit. Ang ikalawa, yung mga makasalanan, mga kapatid, bubuhayin sila sa ikalawa, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya mahaba po ito, mga kapatid, mga kaibigan. Pero akin lang pong binigyang pansin yung pong sinabi nila na illegal recruit ang mga Seventh-day Adventists. Hindi po totoo yan. Dahil ang ating mga buhay nakadesign talaga sa langit, hindi pang lupa. Pero ang tanong, kailan tayo titira, mga kapatid, sa lupa, yung tinatawag na bagong langit at bagong lupa, mga kapatid, mga kaibigan? Kailan? Pagkatapos ng 1,000 taon, bababa ang bagong Jerusalem. Okay? Apocalypse 21 verse 1, mga kapatid, mga kaibigan. No? Yung pong mga nanood sa live, mga kapatid, kung ito ay live, sabagay, ni-live daw nila, edi ating pong bigyang pansin, mga kapatid, mga kaibigan. Ang sabi dito sa Revelation 21,
At nakita ko ang isang bagong lupa sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na naog mula sa langit, buhat sa Diyos na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na naggagayakang talaga sa kanyang asawa. Kaya mga kapatid, kailan ito mangyari? Pagkatapos ng 1,000 taon, mga kapatid, mga kaibigan, at bababa ang bagong Jerusalem, mga kapatid, mga kaibigan, na ang sabi nga doon, nagagaya kang gaya ng isang ikakasal, mga kapatid. Ganun kaganda, mga kapatid, mga kaibigan. At yung mga banal na nandoon sa langit, mga kapatid, kasama ng pagbaba ng bagong Jerusalem na yon. Ngayon, ang tanong, saan kaya ilalapag ng Diyos ang bagong Jerusalem na yon? Meron akong nabasa na sa bundok sa Baka sa disyerto, bro. Sa disyerto na Baka sa disyerto na ilalapag, bro. Meron pong sa Mount Olivo, no, mga kapatid, mga kaibigan. Ito po yung pero ang sabi nga sa verse 9, no? Ang sabi nga sa verse 9, at nangagsisipanhik sila. Okay? Ang sabi po dito, at lalabas upang dumaya sa verse 8, at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa at sa magug upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat, at nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig, at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok, at ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang asoprin na kinuruan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pinahirapan araw at gabi magpakailanman, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya ito na yung tatapusan, mga kapatid, mga kaibigan, no? Kaya yung atin na pong sinagot, mga kapatid, no? Na ang sabi ni Prince Jomong ay ang mga 70 Adventist ay na illegal recruit, no? Ay hindi po totoo yon, dahil yung ating ginagawa ngayon, mga kapatid, ito'y paghahanda sa langit. Kaya ang sabi nga po doon sa Colossus 3 verse 2, huwag lagak ang inyong pag-iisip sa panglupa na bagay. Bakit? Hindi naman tayo para panglupa, kundi tayo ay panglangit. Okay, yun lang po, mga kapatid, mga kaibigan. Ay andyan si Bro Denmar, pwede siyang magdagdag ng kaalaman tungkol diyan, mga kapatid, bakit ang Seventh Day Adventist mayroong bakasyon sa loob ng 1,000 taon. Okay, at yan po si kapatid na Johnny ng SDA, at siguro pasalitain muna natin si Prince Jumong. Di kasi na-record kanina yung pagkakasabi niya at hindi din na ipaliwanag ng maayos. Ipapaliwanag naman niya siguro ngayon sa panahon naman niya. Isunod natin dyan si Prince Jumong. Isunod natin si Bro Denmar kung gusto niyang magsalita. Denmar Santiago ng SDA. Bro Prince Jumong. Okay, salamat ng marami, Jeff. At salamat din sa kay Francis, no? Kay Sispo. Salamat ng marami dito kay Johnny. Alam niyo po, si Johnny, mahal ko ito kahit mali po ang aral nito. Narinig po natin yung paglalahad po ng ating kaibigan, no? Kasi po, bakit ko po sinasabi na illegal recruiter itong ating kaibigan? Unang-una po, ang sabi po rito sa 1:14, 2:3, no? Sabi ni Kristo rito, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, ay dumuon din kayo. So maliwanag, no? Sinasabi dito ni Jesus
na sa takdang panahon, ang kanyang tapat na mga apostol, kinakausap niya dito ay makakasama niya o makakasama ni Jesus sa tahanan ng kanyang Ama sa langit. Sabihin pinagpapagawa ng tahanan, Bro Johnny, no? Kaya hindi bakasyon. Hindi bakasyon, Bro Johnny. Bakit hindi pa bakasyon? Hindi niya sinasabi dito na magbabakasyon. Katunayan, ang sabi dito sa Pilipos 3:20, no? Basahin natin, no? Pilipos 3:20. Pero ang ating bakasyon ay sa langit. Uy, mali. Sorry, Bro Johnny. Namali ako ng basa, nakurap ako. Ito pala ulitin ko ulit, pero ang pagkamamamayan natin ay sa langit. O, yun, ano? Alam mo, Bro Johnny, yung nakalagay dito, citizenship, no? Ngayon, pag citizenship yan, ibig sabihin yan, hindi yan tourist visa. Hindi tourist visa, Bro Johnny. Pagka citizenship, ang inaalok diyan ay immigrant visa, permanent resident. Kaya nga, pinaghahanda ni Kristo ng di ba yung binasa natin? Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Pero permanent resident, Bro Johnny. Bakit? Kanina nagpayag ka, puro bakasyon yun narinig ko sa'yo Samantalang ang sabi rito ni Pablo, malinaw. Sabi rito, ang ating bakasyon, ang ating pagkamamamayan, sabi ay sa langit, citizenship. Ang offer, immigrant visa, hindi tourist visa, hindi pasyal-pasyal. Bro Johnny, ulitin ko hindi pasyal-pasyal, Bro Johnny. No? Immigrant permanent resident, hindi bakasyon. So narinig ko pa kanina na kapag yung pupunta sa langit na pinangakuan niya, sabi niya ni Kristo, ako'y nakikipagtipan sa inyo ukol sa isang kaharian. No, kanina binanggit mo yung nandito sa Apokalipsis, no? Yung Apokalipsis, talatang 20, no? Basahin natin para maganda. Medyo para makita ng ating mga taga-subaybay sa umagang ito, no? Malabo, bro. Kaibigan, malabo. Malabo yung babasahin mo. Naka-live po tayo. Kagat-gila lang muna, kagat-labi. No? Naka-live po kasi tayo. Naka-live Pagka may panahon na kayo, opo, naka-live po. Isa pa rin po itong ating kaibigan at si TG, no, sa inyong Islam. Mahal ko rin po ito kahit mali po ang aral nito. Lagi po lumabas pa mali ito So, babasahin ko po dyan yung binasa mo kanina, Apokalipsis, Kabanata 20, talatang 6. Ang sabi po rito, maligaya at banal ang sinumang kasama sa unang pagkabuhay muli. Walang otoridad sa kanila ang kamatayan, kundi sila ay magiging mga saserdote ng Diyos at ng Kristo at maghahari kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Take note, Bro Johnny. Maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Hindi sinabi dito sa labas ng 1,000 taon, Bro Johnny. No, kasi yung sa paliwanag mo, lumalabas, no, sa labas ng 1,000 years. Sabi dito, during 1,000 years, magaganap yan, yung paghahari nila. Kaya medyo talaga na illegal recruiter ka, Bro Johnny. Kasi kung ito ay bababa, wait lang, nagpapaliwanag ako. Kanina hindi po ako sumabat sa inyo. No? Ang sinasabi rito, during 1,000 years, may pinaghaharian sila. Naghahari sila kasama ni Kristo during 1,000 years. Nasan yung posisyon nila? Nung ang pagkamamamayan ay sa langit. Sinasabi dito na during 1,000 years kasama si Kristo,
may pinaghaharian sila. Hindi after hindi after. Ngayon, mababasa natin yan dito sa Apokalipsis. Pag binasa natin yung pinaka-context nito, Apokalipsis 5:10, itong tinatawag na maghahari, no? Ito po, no, malinaw po rito, binabanggit. Apokalipsis, Kabanata 5, talatang 10. Babasahin ko ulit, Bro Johnny, para sa kapakinabangan ng ating tagapakinig. Sabi po dito, at ginawa mo silang kaharian at mga saserdote sa ating Diyos at pamamalahan nila ang lupa bilang mga hari. Saan dating Biblia? Naghahari sila sa ibabaw ng lupa. So, during 1,000 years, Bro Johnny, meron silang pinamamahalaan na nasa ibabaw ng lupa. Kaya mali yung sinasabi ng illegal recruiter sa'yo na walang tao sa lupa. No? Kaya nga ano ko medyo gusto ko na ituwid yung in-offer sa'yo. Kasi unang-una napatunayan natin na ang offer ng Diyos ay immigrant, no? Immigrant visa pagka mamamayan. Pinaganda pa ng Panginoon Jesus na bahay, tahanan, ano? No, hindi bakasyon, bahay bakasyonan, Bro Johnny. Hindi bahay bakasyonan na ino-offer talaga. Pang ano yun, pang citizenship, pagka mamamayan doon sa langit, yun ang ino-offer doon sa makakasama ni Kristo na mamamahala bilang mga hari. Ang problema doon sa recruiter nyo, puro kayo lahat hari during 1,000 years. Pero wala naman kayo pinaghaharian. Kaya ang labas nyo noon, Bro Johnny, hari-harian. Sorry sa word. Bro Johnny, kasi magkaibigan tayo kaya nabibiro kita ng ganyan Okay no, lang. pero sa seryosong usa, kaya nga sabi ko nga, mahal kita Bro Johnny kasi kaibigan kita kahit mali aral mo. No, sinasabi ko lang yung sinasabi mismo ng Biblia na during 1,000 years makikita natin na talagang meron tao sa lupa. Kaya mali yung illegal recruiter na nag-recruit sa'yo na inoperang ka na ng bakasyon. Pagkatapos noon, sinabihan ka pa na walang tao sa lupa. Mga hari nga kayo, pero wala kayong pinaghaharian. Kaya ang labas nyo noon, hari-harian lang, Bro Johnny. Di ba, ang saklap noon. Ang saklap talaga yun Tinuring kayong hari, pero wala pala kayong pinaghaharian kasi wala naman tao sa lupa sa doktrina nyo during 1,000 years Pero dito, maliwanag ang sinasabi ng kasulatan, no? Sa loob, no? Hindi sa labas, sa loob ng 1,000 taon, maghahari sila. Yun ang kanilang term of tenure. Halimbawa, ang presidente, 6 na taon yan. Sa loob ng 6 na taon, nakaupo siya bilang presidente. O ngayon, ikaw nakaupo ka kung kasama ka rito sa tinutukoy na ang pagkamamamayan mo ay sa langit. Kaya lang, hindi ka kasama dahil ang in-offer sa'yo, bakasyon lang. No? Bakasyon lang. At wala sa Biblia nakalagay dito na bakasyon. Hindi rin in-offer na tourist visa. No? Immigrant visa talaga pagkamamamayan. Kaya ako sinasabi na illegal recruiter ka, Bro Johnny. Dahil sa mga punto na yan. Una, during 1,000 years, no, may pinaghaharian itong mga hari. No, binanggit natin kanina, nasa ibabaw ng lupa yung pinaghaharian nila. Sa mga tweed, mayroon tao during 1,000 years sa ibabaw ng lupa. Kaya sa susunod na may mag-offer uli sa'yo, medyo mag-isip ka ng 2 beses o kahit 10 beses, no? Totoo kaya itong ino-offer sa akin na bakasyon sa langit? Hindi kaya na illegal recruiter ako? Kasi dito nakita natin, no? Ang ino-offer talaga, immigrant visa o pagkamamamayan, citizenship, permanent resident, Bro Johnny. Pag sinabi citizenship, permanent resident yan, hindi bakasyon yan, Bro Johnny. Yan ang sinasabi ng Biblia. So yun lang, hindi ko napapahabain to, baka kasi may gusto pang magsalita, mamaya na lang ulit. Salamat, Bro Johnny, sa iyong pagpapaulak. Thank you. Okay, at yan po si kapatid na Jumong. Sabi ni kapatid na Ruben Nakilada, matagal na akong naghahamon tungkol sa topic na yan. Walang lumalaban. Patutunayan na ang mga naligtas ay magbabakasyon sa langit sa loob ng 1,000 taon.
Ah, Sabi mo ngayon sige. on the spot. Para ano. Hindi ko alam na Okay. nag-aamos siya. O ngayon, di alam mo naman ako eh. Amos debater ako eh. E di subukan natin. Okay, pinaparing na natin mga kapatid. Sino muna ang gusto magsalita? Baka si Bro Denmar ng SDA makapagpahayag din ng ukol dyan. May narinig nga Ito yun. pala ako nung mga nakaraan. Ang sabi pala ay ang sa bahay ng aking ama ay maraming rentahan kasi magre-rent daw at bakasyon lang daw eh. Okay. Yung narinig ko. Sige, Bro Denmar. Oo, rentahan lang kasi hindi naman permanent resident, bakasyonista Ang lang eh. book of revelation kasi, Yan, ito kaibigan ko yan. ang book of Bro, Jomong. revelation kasi, Bro Jomong, yung sinabi kong koreksyon, hindi ko naman sinasabi sa labas ng 1,000 taon. Maghahari sa loob ng 1,000 taon sa langit. Hindi sa lupa. oh, Johnny, okay na yun, bro, Johnny. Nag-ahabol Oo. pa, Bro Johnny. Ay, sinabi mo kasi sa labas ng 1,000 taon eh. Bro, Johnny, okay lang yun. Para ma-experience lang natin yung pakikipag-argument, bro, Johnny. Okay. So, dito sa Book of Revelation, this is a this is a symbolical, figurative. Kasi when you take it literal, halimbawa, mag-ahari, kailangan may paghaharian. Excuse me lang, Bro Denmar, maputol kita ha, kasi may ano kasi baka ano yung debate eh. Sabit lang ito. Sabit lang ito. Nag-aantay Si naman Ruben kasi nag-aamon ng debate eh. Baka pwede kami i-live ni Jeffrey. Pwede. Oo, pwede. Sandali lang naman ito. Oo. Okay, so sa akin mga mga 2 minutes lang 3 ganyan. Habang si Jeffrey, habang nagse-set up. Sa akin kasi, when you take the Book of Revelation literal, ano yan eh, pang-Catholic yan eh. Kasi sa CCC 116, the literal sense of the meaning conveyed in the words of the scripture and discovered by exegesis following the rules of sound. Excuse me, Denmar, pasensya ka na. Denmar, pasensya ka na. Nagsasalita. Wait lang bro, wait lang. Wala pa nga 1 minute eh. Mamaya na, naaasinan ka ata eh. Wag kang Hindi naman kasi debate conference kami ni tanongin mo si Jeffrey, sino magsasalita after you? Kasi nagsabi na siya kanina eh. Sige, tanong mo si Jeffrey. Bro Jomong, bigyan lang natin ng kahit mga 2 o 3 minuto si Bro Denmar. Tapos mag-pre-debate na tayo dun sa paksa na pwede ninyong pag-usapan sa hamon ni Bro Ruben. Okay, sige. Wait lang. Sige, tuloy. Paalis pala kami ito. Magde-deliver muna. Ano natin ng i-skid yung debate talaga, yung maganda. Yun. Sige, schedule nyo, kapatid na Ruben. Sige, pagbalik mo. Pagbalik mo. Oo, kasi mahirap yung schedule. Pagbalik mo. Kung makabalik ka, ngayong araw na to. Okay. Sige lang, okay lang. Pagbalik mo. Lang, bro. Ano ka lang dyan? Stay put ka lang dyan. Oo. Sige, tuloy. Okay, tuloy natin. When you say kasi literalism, sa Catholic yun eh. Pag sinasabi nga, hari kayo, kailangan may paghaharian. So it's a literalism. When you say paghahari, ang simboliko nun ay pagtatagumpay. You don't mean na kailangan maghari. No? Yung 1,000 taon, ang sabi doon, maghahari sa lupa ng 1,000 taon. Bakit sinabi maghahari sa pa ng 1,000 taon? Ganito yan. So sa Revelation 20 verse 12, babasahin natin. Revelations 20 verse 12. Maliwanag kasi sabi dyan eh. Okay. Dito sa Revised Standard Version kaya. Ito. Sabi dito, and I saw the dead and great and small standing before the throne, and the books were
opened, also another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged by what was written in the books, by what they have done. Okay, so sa mga huling panahon, magkakaroon ng review sa buhay, no, na ito. Una, yung mga nandun sa ibaba, bago sila tupukin ng apoy, no, manonood muna sila, okay, sa kanilang buhay, papakita sa kanila. No, ito, wag niyo i-take as literal, no, ano na lang ito, ako baga parang sabihin natin na, what you call this, parang illustration, okay, na may malaking TV, pinapanood sila, no, na ito yung naging buhay mo. So one by one, ipa-flash yung naging buhay nila doon, no. Ganon din yung mga nasa langit. Papakita kung bakit sila naligtas. Ang pinapanood ng nasa baba ay kung papaano sila, no, papaano sila mapapahamak. Okay, bakit sinasabing maghahari sa ibabaw ng lupa? Kasi itong mga banal na ito na kasama ni Kristo, sila ay magkakaroon ng paghatol. Kasama sila doon sa hahatol eh. Ang hari kasi may kapangyarihang humatol. No, ibinigay yan sa mga banal. Okay? So, unless sabi ng ating kaibigan na yung hari hindi pwedeng humatol, eh magbabasa ka kung saan ang hari ay hindi maaaring humatol. Okay? So, dahil kasama nila si Kristo at maghaharing kasama, no? So, itong sinasabi nito sa Revelations 20 verse 12, judgment ito. The great white throne judgment, no? So, from this, ito yung sinasabing magaganap, no, sa loob ng 1,000 taon. Okay? So ngayon, no, hindi kami na illegal recruiter. Bakit ka ako? Okay, ganito 'yan. Yung paliwanag ni Brother Johnny kasi mas gawin nating anuhin. Okay. Ngayon, ito ang problema ng ating kaibigang saksi. Bakit kasi hindi matanggap ito? No, yung sinasabi sa Isaiah. Okay, maliwanag yung sabi ni Propeta Isaiah. Ano kaya ang mangyayari sa mga huling araw? Okay, ganito. Sabi dito sa magandang balita Biblia ng Isaiah chapter 24. Ito magandang balita Biblia, pinaghalong Katoliko Protestante. Sabi dito, ito ang mangyayari 5, Isaiah 24:3. Okay. Sabi dito, ang daigdig ay wawasakin ni Yahweh. Sasalantain niya ang mga lupain at pangangalatin ng mga tao. Yan. Mawawasak ang daigdig at wala nang pakikinabangan dito. Mangyayari ito sapagkat sinabi ni Yahweh, matutuyo ang lupa, manghihina ang buong sanlibutan. Ang langit mabubulok, sinira na ang daigdig ng mga naninirahan doon dahil sinuway nila ang katuruan ng Diyos at nilabag ang kanyang mga utos. Winasak niya ang kanyang walang hanggang tipan. Kaya susumpain ng Diyos ang daigdig at magdurusa ang mga tao dahil sa kanilang kasamaan. Mababawasan ang mga naninirahan sa lupa, kaunti na lamang ang matitira sa kanila. Mauubos ang alak, malalanta ang ubasan. Ang mga nagsasay daranas ng kalungkutan. Ano pa sabi diyan? Marami, no? Marami kung ating babasahin. Ang sabi diyan, naguho, no? May naguho pa, may napawi, no? So, dito mapapansin natin, talagang wala nang kinabangan. Ibig sabihin, ang intended kasi, ang isip ng mga saksi, mawalang respeto naman. Ang akala kasi nila, wawasakin yung daigdig. Napakasama naman ng Diyos, wawasakin yung daigdig. Yung lupa, wawasakin. Yung daigdig, mananatili. Pero yung lupa, hindi. Parang ganito yan eh. Okay, so sa isang baso, tinapon mo yung laman. Gets ba? Pero nandun pa rin yung baso. Tinapon lang yung laman. Kaya nga sabi, wala nang pakikinabangan. Kasi nga, nagbalik na ulit siya sa void and dark.
wala na siyang form. Yung lupa, mawawasak ng apoy. May tinanong nga ako sa mga taga-saksi ni Hoba na nangatambay dun sa 7-Eleven convenience store about sa 2 Peter chapter 3. No? Sabi ka ako sa akin punta na lang daw ako sa Kingdom Hall nila at doon nila sasagutin. Na ba, bakit hindi mo ako sagutin ngayon? Doon ako nagtatanong gusto ko doon magtanong. Bakit hindi mo ako sagutin? Sige. Maya-maya, mga ilang minuto, hindi ko alam kung lumipat or umuwi kasi nawala Nawala yung stand. So, yan, tunay na kwento yan. Ngayon, balik tayo sa illegal recruiter daw. Kasi sabi dito, pagkatapos sa 1,000 taon, ang bayang banal ay bababa dito sa lupa. Totoo naman Diba? After nung sunugan sa lupa, after mag-impyerno ng lupang ito, ang mangyayari, bababa yung bayang, bababa yung bayang banal dito sa lupa. Kaya tama yun yung sabi, magmamana ng maganda lupain. Saan yung lupain na yun? Okay. Basahin natin. Yung kinot ni Pablo. Kasi gumamit din si Jumong kanina ng ng sulat ni Pablo. Hindi gamitan din natin ng quote ni Pablo. Kasi para para patas ang laban. Kasi kung magkukontrahan ng Biblia, dalawa lang ang mali. Either siya o ako. Malamang siya talaga mali dito. Ito. Tingnan natin Okay. Sabi dito, Hebrews chapter 11 verse 16. Ayan kinuti Pablo. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain sa makatuwid bagay ang sa langit. Maliwanag Hebrews chapter 11 verse 16. Saan daw yung magaling na lupain? Sa makatuwid bagay sa langit. Maliwanag yun. So, doon talaga po tatahan yung magmamana ng lupain. Tapos bababa yun. Sabi sa Revelations chapter 21 verse 3. Bababa yun. Kasi nakabitin lang yun Bababa yun. Ang sabi diyan, nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit. Buhat sa Diyos nananaog. Bababa siya dito sa lupa. So after magkaroon ng bagong langit at bagong lupa na nakahang doon sa ere, na dito sa mundo, 'di ba? Parang ganito 'yan Yung tubig, 'di ba pag nagtsatsaa tayo, meron tayong pinapatong, 'di ba? Na yung sachet ng tsaa. 'Di ba? Yung mainit na tubig, nilagyan mo ng tsaa, nakabitin 'yun 'Di ba? Bitin 'yun Pag nanggal mo yon, ibig sabihin, tapos na yung pagtsatsaa mo. Kung marunong kayo magtsaa, lulubog yun ganun yung bagong langit at bagong lupa. Unti-unting bababa yun. Parang ganun. So, makakaroon ng lupa dito. Pero yun ay bago na. Okay? So, hindi yan katulad ng aral ng saksi na kailangan manatili tayo sa lupang ito. Hindi. Hindi ako mananatili dito sa lupang ito. Kasi maliwanag ang sabi ni Pablo, pagkamamayan natin na sa langit. Sapagkat tayo ay galing sa langit, uuwi tayo sa langit. Yan ang aral namin from Eden to Eden. From langit, ikaw ay ginawa ng sa langit, at ibinaba sa lupa, hiningahan, naging kaluluwang may buhay, babalik ka din doon sa langit. Yan. Langit to langit. Hindi from langit to lupa. And mangyayari sa iyo yan, kasama ka doon sa malilipol pag dito ka sa lupa. Ito huling talata. Tignan po ninyo mga kaibigan. Ito pala isipan at tanong. Iiwanan natin ng tanong yung ating kaibigan. Iwanan natin ang tanong Okay, ganito. Okay.
Ganito po ang sabi dito sa isang talata ng Biblia. Ito kasi maliwanag ito eh. Gusto kong basahin ito sa ating kapatid. Palaisipan na may iwan. Sagutin niya mamaya, no? Kung kaya. Hindi ko naman huminamalit yung ating kaibigan na talagang magaling. Pero sana maunawaan niya. Oh. Okay, sabi ganito. Ito ha. Sabi dito sa aklat ni Isaias. Si Isaias pa rin. Okay. Dito sa Isaiah 13:5, ayan o. Dumating sila buhat sa malayong lupain, buhat sa dulo ng daigdig. Dumating na si Yahweh upang wasakin ang buong lupain dahil sa kanyang puti. Wawasakin naman pala eh. Kailan ito? Talatang 6. Manangis kayo sapagkat malapit na ang araw ni Yahweh. Darating na ang araw ng pangwawasak ng Diyos na makapangyarihan. Wawasakin niya naman pala eh. Kita mo kapatid, babasa pa tayo. Kita mo Jis, hindi na magniningning ang liwanag ng mga bituin. Sa kalangitan, magiging madilim ang araw na pagsikat at pati ang buwan na hindi na pagsasabog ng liwanag. Dumating na ang araw ni Yahweh. Malupit ito at naglalagalblab sa matinding puot upang wasakin ang lupain at masasama at masasama ay lilipulin. Paparusahan ko ang daigdig dahil sa kasamaan nito. At ang masasama dahil sa kasalanan. Wawakasan ko na ang pagmamataas sa mga palalo at puputulin na ang kayabangan ng mga walang awa. Kaunti lamang ititira kong tao at magiging mahirap pa silang hanapin kaysa gintong lantay na galing sa Ophir. Kaya nga yayanigin ko, kita mo yayanigin, at ang lupa at malilihis sa kinalalagyan nito. Sa araw na isinabog ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang kanyang matinding puot. Kita mo? Ang idadahilan ng mga saksi, mga kapatid, pag sinabing lupain, tao daw ito. Paano ito? Yung sinabi ko, nabasa natin kanina. Upang wasakin ang lupain at ang masasama ay lilipulin. Hindi dalawa ang tinutukoy, hindi lamang po yung lupain, kundi pati yung mga balakyot o masasama lilipulin. So pareho. So, ito pala isipan, kung totoo, kasi ito lagi palusot, pag binasa lupain, tumutukoy daw sa tao ang lupain. Hindi parati. Okay? So, aminin ng ating kaibigan saksi na yung salitang lupain sa Biblia hindi parating tumutukoy sa tao, kundi mismo sa lugar o lupain sa daigdig na ito. Okay, so yun lamang, at sana natuto ka ng tamang aral, kaibigan. Okay, Amen. Bro Jeff, pwede na ba ako sumagot? Bro Jeff, maganda to. 2 in 1. Bro Jeff. Oy. Okay ka na. Sasagutin ko lang yung mga argumentong binangon. Unang-una ay out of context. Sa hermeneutics. Sa hermeneutics po ay hindi po pinag-aralan ng ating kaibigan na SDA yung kanyang mga pinagsasabi. Halimbawa, kunin ko muna, sasalubungin ko yung mga argumentong inilahan ng ating kaibigan. Halimbawa dito sa Isaiah 24, anong lupain ba yun? Tinutukoy yan, diyan sa sinasabi niyan. Nagpapakita ba yan na lilipulin ng Diyos yung buong lupa? Ay hindi po gano'n sapagkat hindi po kontrahan ng Biblia. Kaisipan lang, malikot na kaisipan lang ng ating kaibigan SDA yung kanyang pinagsasabi. Sapagkat binabanggit dito sa Biblia na ang lupang ito ay mananatili magpakailanman. Sabi po rito sa Ecclesiastes 1:4, isang salin ng lahi ay yumayaon, isang salin ng lahi ay dumarating, ngunit ang lupa ay
mananatili magpakailanman. So kanino tayo maniniwala dito sa pinagsasabi ng ating kaibigan na SDA na si Denmark, no? O sa sinasabi mismo ng Biblia. Maliwanag, hindi ko kontrahin ng Biblia yung sarili niya. Sa makatwid, may problema po sa unawa ng ating kaibigan. Di kunin natin yung unawa ng ating kaibigan, no? Dito sa Isaiah, sinasabi niya na ang lilipulin daw yung tao, yung lupain, pati yung lupa, ano? Pwede kunin natin yung context. Kanino po ba tumutukoy itong Isaiah 24? O, halimbawa, basahin natin yung talatang 6. Kaya nilamon, 24:6 na Isaiah, no? Kaya nilamon ng sumpaan lupain. At ang mga nakatira dito ay hinatulang nagkasala. Kaya kumonti ang mga nakatira sa lupain at ilan na lang ang natira. O, meron pa lang natira eh. Very trying hard yung pagpapaliwanag ng ating kaibigan na nalipol daw, no? Pero dito sa nabasa natin, may remnant pala na natira, hindi naman pala lubusang nalipol. Ano lupain ba yung tinutukoy diyan? Yan ba'y tumutukoy sa buong lupa? Abay, hindi po. Pag pinag-aralan natin yung context diyan, makikita natin diyan ay magkaiba po. Sana pag-aralan niya yan para masasabi natin talaga na hindi siya na illegal recruiter. So po na illegal recruiter po talaga eh. No? Ibig sabihin may remnant pala, no, may remnant itong tinutukoy na winasak na lupa diyan o lupain. Sabi pa dito sa talatang 10, ang pinabayaang bayan ay wasak. Ang bawat bahay ay isinara para walang makapasok. Dumaraing sila sa mga lansangan dahil walang alak, naglaho ang lahat ng pagsasaya, nawala ang saya sa lupain. Ang lungsod ay nawasak, ang pintuan daan ay nadurog at naging bunto ng buhok. Dahil ang bayan ko sa lupain, sa gitna ng mga bayan ay magiging gaya na natitira sa punong olibo matapos hampasin. Gaya na natira mga ubas pagkatapos ng pag-aani. Kaya dito nakita natin, no, hindi po buong lupa, no. Katunayan, pinakikita rito noong ika-7 araw ng ika-2 buwan, noong ika-19 na taon na paghahari ni Haring Nabucodonosor ng Babylonia. Dumating sa Jerusalem si Nabuzaradan na pinuno na ang mga bantay at isang lingkod na hari ng Babylonia. Sinunog niya ang bahay ni Jehovah, ang bahay ng hari at ang lahat ng bahay sa Jerusalem. Sinunog din niya ang bahay ng bawat prominenteng tao at ang mga pader sa palibot ng Jerusalem ay giniba ng buong hukbo ng mga Kaldeo kasama ng mga pinuno ng mga bantay. So kanino tayo natupad? Sa buong lupa ba? Hindi. Nabasa natin kanina, mayroong remnant. No? Kaya sa pag-aaral ng ating kaibigan na SDA, no, hindi niya pinag-aralan yung mga nakapalibot na teksto, parang wari totoo. Kung hindi natin talaga susuriin, no? Kung hindi natin pag-aaralan yung hermeneutics mismo ng text at yung syntax, pati yung context. No? Kaya diyan napatunayan natin kung paano mag-aral ang SDA, no? Dampot-dampot, cherry picking, hindi na isinaalang-alang yung mga nakapalibot na mga talata. Kanina dito sa Apokalipsis Kabanata 20, talatang 6, tinatanggi niya na literal na hindi daw literal na maghahari. Kaya nga sabi ko nga kanina sa unang presentation ko kay Bro Johnny, ay wala palang pinaghaharian. Lalabas, hari-harian lang. Pagka-hari-harian, peking harian, peking mga hari, di ba? Saka nakakita na itinuring kang hari pero wala ka namang pinaghaharian. Kolorum na hari. Yan, pagka ganyan. Maliwanag ang sinasabi ng Biblia. No? Hindi tayo pachamba-chamba dito, hindi tayo haka-haka, hindi tayo kuro-kuro. No, pinapakita talaga na may kasamang maghahari ang Panginoon Hesus. At sinasabi rito, sa loob ng 1,000 taon, naghahari sila.
Hindi drawing to, hindi arkitekto, hindi kwentong barbero, no? Nobela. O sabihin na natin na lahat ng klaseng kwento, hindi makatotohanan ito eh. Kaya yung kaharian na yan, galing yan doon sa dalawang salita sa English, kings, mga hari, dominion, nasa sakupan. Kaya ang kaharian ng Diyos ay isang uri ng gobyerno ng Diyos o theocracy government na merong mga hari at may pinaghaharian, may namamahala, kaya nga merong dominion eh. No? Hindi yan drawing. So sa latag ni Denmark, pinalalabas niya drawing. Hindi raw literal na naghahari. Kaya ang labas nitong mga kaibigan natin na illegal recruiter, ay bukod sa na-illegal recruiter itong mga to, hari-harian lang pala. Sorry sa word. Mga nag-ahari-harian, wala naman pala talaga silang pinag-aharian. Pero sa Biblia po, maliwanag po. No? Patay dito sa Apocalypse 20, talatang 6, na may pinag-aharian na nasa ibabaw ng lupa. Sabi rin dito sa Apocalypse 5, Gis. No? Ngayon, talakayin uli natin yung ano niya kasi mahilig ako sumalubong eh. Hindi kasi ako nagpapalagpas, no? Di kagaya ng iba rito ng mga kaibigan natin, no? Ini-ignore na lang yung mga argumento na binibitawan natin dito. Sinipi niya yung Hebreo 11:16. Ang sabi niya, eto no, basahin natin para maganda. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain sa makatwid bagay ang sa langit. Kaya hindi nila ikinahiya ng Diyos na tawaging Diyos nila sapagkat ipinaghanda sila ng isang bayan. So dito, ang patunog niya rito, no? Pinaghanda daw ng isang magaling na lupain. Ayun nga daw, yun na sa langit. Sino yung pinaghanda? Oh, doon sa context, makikita natin ang pinaganda ng Diyos, no? Yung inumpisahan dito kay Abel, no? Inumpisahan kay Abel, sumunod kay Enoch, sumunod kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Moises, no? Yung mga propeta, isa-isa yan, no? Pero alam natin nagangad sila ng langit, pero ano ang sabi dito? Sa 39, basahin natin, ano? At ang lahat ng mga ito na sila'y mapatutuhanan na dahil sa kanilang pananampalataya ay hindi kinamtan ang pangako. So palpak na naman yung interpretasyon ni ano no. Nakita natin no ni Denmark. Lumalabas very trying hard na palpak pa, no? Bakit palpak? So pinalalabas niya ngayon na nakamit daw yung langit. Pero maliwanag ang sabi ni Pablo. Ang sabi ni Pablo ay hindi kinamtan ang pangako, no? Itong mga propeta magmula doon kay Abel. Pero ang sabi ni Pablo, no, dito sa talatang 40, no, na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila huwag maging sakdal na bukod sa atin. So pareho lang din naman pala sila ng blessing. Itong tinatawag na ang pagkamamamayan ay sa langit at itong tinatawag na magmamana ng lupa. Bakit pareho ng blessing? Buhay na walang hanggan. Yun ang pangako. Kaya magmamana ka ng lupa o ang pagkamamamayan mo ay sa langit. Isang halimbawa yan dito sa Kawikaan, Kabanata 2. Ano ba ang sinasabi ng Kawikaan, Kabanata 2? Ibasahin natin. Kawikaan 2, talatang 20. Ganito po ang basa, no? Upang ikaw, 2:20, no? Kawikaan 2:20. Upang ikaw ay makalakad ng lakad ng mabubuting tao at maingatan ang mga landas ng matuwid. No? Talatang 21. For the upright shall dwell in the land, and the perfect shall remain in it. No? Perfect pala eh. No? Tagalog, basahin natin. Sa 21, Kawikaan 2:21. Sapagkat ang matuwid ay tatahan sa lupain, at ang sakdal ay mamamalagi. O, di pareho lang. Sakdal na buhay sa lupain. Saan lupain yan? Sa lupa. Kaya nga sabi ni Kristo, mamanahin ng matuwid ang lupa. Oh,
Mamanahin, Mateo 5:5, mapapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Sabi ng Panginoon Jesucristo yan, dapat natin paniwalaan yan. Sinabi rin dito sa awit 37:29, na mamanahin ng matuwid ang lupain at tatahan doon magpakailanman. So dalawa pala, no? Merong ang pagkamamamayan ay sa langit, merong magmamana ng lupa. Kaya nga sinasabi merong bagong langit at bagong lupa. O sasalubungin ko ulit yung argumento ni alam mo naman matalas naman ang tenga ko. Kaya alam ko yung mga sablay, no? Sabi niya dito sa Apokalipsis 21, no, 21, yung tungkol sa bagong langit at bagong lupa. Yun daw ang bababa. Ay mali, no? At ano yan, yung bagong Jerusalem, ano yan, elevator? Bababa? Meron bang ganyan lusot na parang elevator? Ay hindi po ganyan ang sinasabi ng Biblia. Sapagkat sabi po rito sa Apokalipsis 21:2, no, babasahin natin ito. Kasi Biblia nga, hindi ako kwento eh. No, ito. At nakita ko, 21:2, Apokalipsis 21:2, at nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos, na nakahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. Sa makatwid, that is symbolic. No, nakahanda itong tinatawag na bagong Jerusalem, nagagayakan gaya ng isang babaeng ikakasal para sa kanyang asawa. Alangan namang ang papakasalan ni Kristo, building. Ay mali. Kaya kailangan natin ng unawan. Yan. So balik tayo sa pinag-uusapan natin. No? Bakit ko sinasabi na illegal recruiter? No? Yung mga depensa ni Denmark ay wala, mahina. No? Mahina. Hindi niya naitayo. No, nabuwag agad, namaso na eh. Bakit ko ngayon sinasabi na illegal recruiter itong mga kaibigan natin SDA? Ulitin ko po ulit, no? Ang sabi dito sa Filipos 3:20, no? Pero bago yan, ang sabi niya dito sa 1:14, no? Yung binasa natin kanina, ang sabi niya, ipaghahanda sa bahay ng aking ama ay maraming rentahan. Ay, hindi, sorry. Kasi pag bakasyon, nire-rentahan lang eh. No? Ang sabi, maraming tahanan. Pag inabing maraming tahanan, permanent resident ka doon. Hindi upahan lang na bahay. Hindi rentahan. Kasi kung bakasyon lang pala gusto mo, no? Hindi bahay bakasyonan yun. Ang sinasabi rito, ang pangako ni Kristo, yung ipagsasama niya, no, yung pinangakuan niya na nakipagtipan siya ukol sa isang kaharian. Hindi sinabi na ipaghahanda ng rentahan, yung rentahan lang yung para sa mga bakasyonista. Hindi po ganoon. Sabi po rito, tahanan. Ito sa 1:14-2:3, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Hindi sinabing maraming bakasyonan, no? Sa bahay ng aking ama ay maraming bakasyunan. Hindi po, tahanan po eh. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung pumaraon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paparito ako at tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, ay dumuon din naman kayo. Kaya nasaan ba si Kristo? Nasa langit eh. Bakasyonista ba si Kristo doon? Hindi. Kaya binabanggit dito no sa Filipos 3:20, no? Basahin natin no para ulitin natin, maganda yung tinatawag na may pagdiriin eh. No? Exclamation point para madurog natin yung pangatwiran na bakasyonistang mga kaibigan nating SDA. Ang sabi po rito no, Filipos 3:20. Pero, ang ating bakasyon, isa lang. Uy, sorry. Mali. Ulit. Take 2. Sabi po rito, pero ang pagkamamamayan natin ay sa langit. No? So, ang offer pala po ay immigrant. No?
Immigrant visa po, hindi po tourist. Visa, yan po talaga ay bakasyonista po kayo. Pero sabi rito, no? Pagka mamamayan natin, citizenship, that is immigrant visa, na tourist visa. No? Doon pa lang, palpak na no? O, tuloy natin basa. At sabik natin hinihintay ang tagapagligtas mula roon, ang Panginoong Hesukristo. Talatang 21. Babaguhin niya ang mahinang katawan natin para maging gaya ng kanyang malwalhating katawan sa pamamagitan ng malakas na kapangyarihang gagamitin niya para ipasakop ang lahat ng bagay sa kanyang sarili. Sa makatwid yung tataglayin na ang pagkamamamayan ay sa langit ay katawang malwalhati kagaya ng kay Kristo, yung glorified body. Katawang panlangit, hindi katawang pangbakasyon, no? Hindi katawang pangbakasyon, malwalhating katawan. Kung ginagawa niyong bakasyon na ng labas, seryosohin niyo naman para hindi kayo masabi na illegal recruiter kayo. Hindi porke inalo kayo, igagrab niyo naman kagad, no? Alalahanin niyo, ang offer ng Diyos ay citizenship. Hindi po bakasyon. Kayo lang po nag-imbento ng salitang bakasyon. Pag bakasyon, tourist visa, hindi po immigrant visa. Next time, pag may nag-offer ulit na illegal recruiter sa inyo, abay mag-isip-isip po muna kayo. Ano ba talaga ang pangako ng Diyos doon sa mga pupunta sa langit? Bakasyonista ba? Tourist visa ba? O immigrant visa pagka mamamayan? Kasi, sinasabi dito ni Kristo, ito pa, no? May pinipili siya na makakasama niya na pupunta sa langit. Kaya nga sabi niya, ako'y nakikipagtipan sa inyo ukol sa isang kaharian. Kaya nga tinatawag yan ng mga the chosen one, mga piniling isa. Hindi lahat po pwede na makabilang dyan. Kaya nga pinili ni Kristo yan. Yan ay hindi lahat makakapunta sa langit. Kahit gusto nyong magbakasyon doon, kung hindi naman kayo pinili, hindi kayo makakarating yun. That is exclusive, no? Eksklusibo lang po yan. Kaya nga sa Biblia, mayroon tinatawag na chosen one o mga piniling isa. Sa paanong paraan ba pinipili? Ang sabi dito, yung mga pinili niya, mayroong pantanging pribileyo. May gagawin, hindi po pasyal-pasyal, parang bakasyonista na pasyal dito, pasyal doon, no? Parang may pag nagbakasyon kami, mga amenities, no? Kung saan mayroong kasayahan. Mayroon po silang gagampanan na tungkulin. May nagbukas ng mic. Ang gagampanan nilang tungkulin, yung binasa natin kanina sa Apokalipsis 20, talatang 6, na sila ay magiging mga hari, no? Mga hari po. Hindi po mga bakasyonistang pasyal-pasyal, no? Mali po, no? May tungkulin sila. Trabaho po. Trabaho yung pagiging hari. Ulitin natin, basahin natin na Apokalipsis 20, talatang 6, no? Sabi po dito, ito po, no? Sabi po rito, maligaya at banal ang sinumang kasama sa unang pagkabuhay muli. Walang otoridad sa kanila ang ikalawang kamatayan, kundi sila ay magiging mga saserdote. Yun, no? Mga pari pa pala, no? Yung mga kinukuha ni Kristo, magiging mga pari rin. At ano pa? At silang kasama niya, maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Kaya napansin nyo, no? Bukod sa saserdote na ay mga hari sila sa loob ng 1,000 taon. Hindi po hari-harian. Kagaya ng sinasabi ni Denmark, no? Hari-harian lang po eh. Bakit po hari-harian? Wala po silang pinapamahalaan eh. No, kaya ang labas nila hari-harian. Dahil wala daw tao sa lupa during 1,000 years. So, nasupalpal natin, nabutata, iyak eh. Iyak. No?
Basta yun lang ang itinuro sa kanya ng kanya recruiter, no? Hindi na pinag-aralan yung mga konteksto at teksto na nakapalibot, no? Kaya maraming salamat po. Napatunayan natin sa umagang ito kahit magtulong-tulong pa po yung ating mga kaibigan na hindi po nila napatunayan yung doktrina nila na walang tao during 1,000 years, no? Na paghahari ng mga inatasang mga hari sa kaharian ng Diyos. Kaya nga pinag-pray natin yan eh. Let your Wala na si kingdom come. Dinmar. Wala Dumating na. nawa ang iyong kaharian. Umalis na si Dinmar. Oh, tumakbo na. No? Awat na, awat na. Iyak. Okay, magbasa muna tayo Kaibigan ko dun sa na mga Bautista nasa sa komenta. Bautista eh. Nakakaintindi, no? Magbasa muna tayo. Salamat po ng marami. Okay, magbasa muna tayo dun sa mga nasa YouTube channel natin. Sabi ni Caicerus Cloud, RCC ang Huda sa Kristyanismo. Nadamay RCC dito. Sabi niya, hindi pala alam ni Jumong na after 1,000 years sa langit ay ibababa ito sa Horeb. At ang Hindi dagdag pa niya alam. ay kaya nga tinawag na New Heaven and New Earth kasi ibababa ang New Jerusalem sa New Earth after 1,000 years. Wag mo na explain, Sir Denmar. Hindi nakakasa kay Sir Eric ang mga yan. Sabi niya sa YouTube channel yan ha. Dito naman sa ating Facebook page, ang daming comment yung nasa Facebook page. Sabi dito ay ayusin mo muna ang doktrina mo bago ka magpatutsada. Sabi ni Jerry Setera. Binabanggit niya ito. Parang naka-address yata ito kay Arnel Kyoko. Yung SDA. Oh, yeah. Yan, madami pang mga comment eh. Nasa 33 comment, ay nasa 44 comment yung mga nag-comment. Ang dami pala kagad ng comment natin Oh. At meron tayong viewers na 8. Tapos sa YouTube naman ay 4. Yan, ang daming comment eh, ang daming comment. Basta talaga mga ganyang usapin, talagang nagkakagulo dyan. Controversial no? Controversial eh. Okay, So nakadalawang SDA ako ngayon. Sana marami pa susunod. Sana all. Ako naman kasi ang Hindi, kaibigan ako kita naman, ang batay sa akin na personal na pagpapahayag ko diyan. Kaya sinasabi ng common kasi na pag sinabing langit, wala sa lupa. 'Di ba? 'Yun ang common eh. Common na kapag sinabing langit, wala dito sa lupa. At ang common na alam ng mga tao na langit, yung doon sa ikatlong langit, yung itong langit na nililiparan ng mga ibon, yun yung unang langit. Tapos paglampas mo ng konti doon sa may outer space, yun yung ikalawang langit. At yung tinutukoy na ikatlong langit, doon daw sa pinakadulo pa, doon sa dulong-dulo. Kaya ang common talaga na alam ng mga tao, ang langit ay naandun. Malayo siya sa lupa. Pero sa Bible, eto personal sa akin to Pero sa Bible, napapansin ko na ang kalangitan nandito din sa lupa. Nararanasan kasi natin ang langit dito sa lupa eh. Yun ang common na yun yung nababasa ko sa Bible. Like example, yung sinabi sa Biblia. Sabi sa Biblia, maghahari sa alapaap. Di ba? Tapos sabi naman din sa Biblia ay maghahari sa ibabaw ng lupa. Ngayon, kung ang kaisipan natin ng alapaap ay doon sa taas at ang lupa ay dito naman sa ibaba, paano mo mapagsasabay ngayon na maghahari sila sa lupa o sa ibabaw ng lupa at doon sa alapaap? Paano mo ngayon mapagsasabay kung yun ang mindset mo, yun ang kaisipan mo, yun ang pagkakaalam mo? Kaya, para mapagsabay, ang kalangitan nandito din sa lupa. Hindi nga lang magkasama. Pag sinabi kasing lupa, yung mga gawang masama sa lupa,
nahihiwalay yun sa gawang mabuti na nasa ibabaw din ng lupa. Na ang tawag nga ng Bible dun is nasa paraiso ka kapag nandun ka sa langit. Oh. Magbibigay tayo ng mga talata. Sabi dito sa Hebrew, dito sa 6:4, sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan. Di ba pag naliwanagan ka, makakarinig ka ng salita ng Diyos. Di ba? Sabi sa 5, tutuloy natin, na nakalasap ng mabuting salita ng Diyos. Tanong, dito ba sa lupa ay nakakalasap tayo ng salita ng Diyos? Mga kapatid, syempre naman, sabi ng Biblia yan 'Di ba sa iglesia yan, malalasap yung salita ng Diyos. Dahil sa iglesia ay may tagapagturo, sa iglesia ay may Espiritu Santo, sa iglesia ay naroon ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya malalasap mo yung salita ng Diyos sa iglesia. Nasaan ba yung iglesia? Sabi ni Kristo sa Mateo 16:18, ikaw Pedro, sa ibabaw ng batong ito. Hindi naman sinabi ni Kristo na sa ibabaw ng batong doon sa alam ninyong langit. 'Di ba? Basta sabi ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Kaya kung babasahin natin, yung kaharian ng Diyos nasa iglesia. 'Di ba? Anong katunayan? Dito sa Mateo 28:18, sabi dito ay ganito. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Kaya ang Panginoong Jesucristo talagang naghahari sa ibabaw ng lupa o sa iglesia. Diba? At ang iglesia ay nakatayo sa ibabaw ng lupa. Yan naman ang mababasa natin dito sa pahayag 5:10 na ang pagkakasabi ay ganito. Sila'y iyong ginawang kaharian at mga saserdote ng aming Diyos. Kaya nga ginawang kaharian Kasi yung iglesia, yun yung ginawang kaharian ng Diyos. Diba? At mga saserdote sa aming Diyos. Yung mga saserdote, mga obispo, ayon sa Gawa 20:28. Diba? At yung mga obispo na yan, ang trabaho naman yan, pakanin ng iglesia. Basahin muna natin ang Gawa 20:28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo o saserdote o mga pari upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Dahil ang trabaho ng mga saserdote ay pakainin ang pinaghaharian ni Kristo o ginawa niyang kaharian na siya nang iglesia. Ang sabi sa Biblia ay at sila'y nangaghahari sa ibabaw ng lupa. Pero hindi yung sa ibabaw ng lupa at doon sa gawa ng mga bagay na nasa lupa. Hindi naghahari si Kristo doon Doon sa mga gawang masama na nasa ibabaw ng lupa. 'Di ba sinasabi yan ng Biblia, 'di ba? Pag sinabing lupa, dalawa ibig sabihin. 'Di ba? Lupa na katawan ng tao, kasi ang tao galing sa alabok ng lupa At isang lupa na kinaroroonan naman ng mga tao na masasama, like earth. 'Di ba? Pero ang sabi nga ni Kristo, sabi ni Apostol Pablo, ang aming pagkamamamayan ay hindi sa sanlibutang ito. Kasi ganun magsalita ang Biblia Hindi sa sanlibutang ito. Hindi naman sinabi na hindi sa buong sanlibutang ito. 'Di ba? Bakit? Bakit sinabi na hindi sa sanlibutang ito? Kasi may specific sa sanlibutan na hindi niya pinaghaharian. Pero may specific din naman sa sanlibutan na pinaghaharian niya. Yan. Kaya para sa akin, batay sa pagbabasa ko din ng Bible, walang contradict sa pag sinabing alapaap at walang contradict pag sinabing sa ibabaw ng lupa. Bakit? Pag sinabi kasing alapaap, dalawa ang ibig sabihin yan. Pwedeng alapaap na physical, yun na nga, pag kinonvert natin ng alapaap sa literal na alapaap,
paano mo mapagsasama yung literal na alapaap at yung literal na lupa? Gayong magkaiba nga sila ng kinaroroonan. Pero kapag ininterpret natin ng alapaap sa eto, ano bang ibig sabihin sa spiritual ang alapaap? Basahin natin dito sa Ezekiel, ano bang talata yun? Dito sa Ezekiel ay unang hari 8:11. Sabi dito, basahin muna natin sa 8 Gs. At nangyari na ang mga saserdote ay nagsilabas sa dakong banal. Di nagsilabas sila sa dakong banal. Bakit sila lumabas sa dakong banal? Na napuno ng ulap ang bahay ng Panginoon. Pag sinabing ulap, alapaap. Tama, di ba? Ulap, alapaap. Anong nangyari doon sa bahay ng Panginoon? Na ano pat ang mga saserdote ay hindi makatayo upang mga siwa dahil sa ulap. Sapagkat napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay ng Panginoon. Ang ulap pala ay sumisimboliko sa kaluwalhatian. Ngayon, ang kaluwalhatian ba ay nasa iglesia na nasa ibabaw ng lupa? Yes naman. Nandiyan ang kaluwalhatian ng Diyos sa iglesia. Kaya pwede mong pagsabayin ng alapaap at ibabaw ng lupa kung ang interpretasyon mo sa alapaap ay kaluwalhatian. Anong katunayan na ang alapaap na ang sangkalangitan ay merong talagang kaluwalhatian o ulap? Basahin natin dito sa Hebrew 1:3, ganito ang nakalagay. Palibhasa siya'y sinag ng kanyang kaluwalhatian. At tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok. O saan lumuklok? Sa kanan ng karangalan, sa kaitaasan. Ano ba yung karangalan? Hindi ba't magkasinonimo yan, pati kaluwalhatian? Ang ulap, nasa kaitaasan. Ang karangalan, nasa kaitaasan din. Ang isang example ko nga dyan, yung presidente ng Pilipinas. Halimbawa, yung presidente ng Pilipinas, nailuklok siya doon sa kanyang trono, sa kaitaasan, sa Malacanang, bilang presidente, dahil sa kanyang karangalan, dahil ibinoto siya ng mga mamamayang Pilipino. Diba? Pero hindi ibig sabihin na si Bongbong Marcos ay nakalutang na nandun na sa karangalan na literal o sa ulap na literal. Diba? Ang nagtataas kasi sa tao o sa hari, ang nagtataas karangalan. Diba? Ang analogy ko nga, bakit naitaas si Bongbong Marcos? Dahil sa kanyang karangalan. Meron siyang kaluwalhatian na natamo niya sa pamamagitan ng pagboto sa kanya ng mga mamamayang Pilipino. Ganon din naman si Kristo. Nang lumuklok sa kanyang karangalan sa kaitaasan, binigyan siya ng Diyos ng kaluwalhatian. Sinabi yan ni Kristo sa 1:17. Ngayon, Ama, luwalhatiin mo ang iyong anak. Di ba? Tulad ng pagluwalhati mo sa akin, may kaluwalhatian talaga siya. Dahil binigyan siya ng Ama ng kaluwalhatian. Kaya, hindi ngayon magkukontra. Ito, rumble kasi sa akin to dahil napakinggan ko to sa lahat. Halos na mga debater dito sa DevCon, Russia TV, Philippine Debaters Association. Kaya nakakapagbigay ako ng opinion dahil nakikita ko yung kani-kanilang mga side. Nakikita ko yung kanya-kanya nilang argumento Kaya ako, makakapagbigay ngayon ako ng komento ko. Ukol naman dun sa mga narinig ko sa kanila. Diba? Pwede mo palang pagsabayin ang ulap sa ibabaw ng lupa. Dahil ang simboliko ng ulap ay kaluwalhatian. At ang kaluwalhatian ay nasa ibabaw ng lupa. Kaya tama yung sinasabi ng Biblia na maghahari sa ibabaw ng lupa. Pero, hindi sinabi na sa ibabaw ng buong lupa. Kasi may specific lang na lupa na doon maghahari si Kristo. Like example, si Kristo ba ay naghahari doon sa mga taong
masasama na nasa ibabaw din ng lupa? Hindi. 'Di ba? Wala nang Kristo 'yun eh. Oh, ang ano nun, ang Diyos nila hindi naman yung Diyos Ama o si Kristo. Hindi naman 'yun eh. 'Di ba? Ang Diyos nila yung kakontra, yung kontrapartido. 'Di ba? Kontrapartido naman ng Diyos. Kaya, yun pala ang sinasabi ng Biblia. Natawa nga ako dun sa memes eh. Iglesia ni Cristo. May gumawa ng ng memes. Yung Iglesia ni Cristo daw nasa literal na alapaap, nakatayo doon yung kanilang kapilya ng iglesia. Tapos yung mga saksi ni Jehovah naman, naandun daw sa ibabaw ng lupa, nagtatanim daw ng mga halaman. Memes yun eh, nakita ko sa Facebook. Tapos yung mga MCGI naman daw may hawak na panghampas na bakal. Habang nagtatanim daw yung mga saksi ni Jehovah, hinahampas daw ng kamay na bakal, ng panghampas na bakal yung mga saksi ni Jehovah ng MCGI. Tapos yung mga iglesia ni Cristo naman, nagpapaulan ng apoy. Sabi ko, bakit gumagawa kayo ng memes na ganito kako? Although sa unang tingin matatawa ka, pero maawa ka kasi dahil hindi nila naiintindihan yung nakasulat na bakit maglalagay ka ng kapilya dun sa literal na alapaap. O di ba? Sinasabi na nga ng Biblia sa ibabaw ng lupa maghahari. O di lalabas mali na kaagad dahil hindi nga ibabaw yun eh. Hindi, di ba? Hindi nga nakalagay, hindi nga nakadikit yung alapaap sa literal na alapaap sa literal na lupa. Dahil pag ginawa mo siyang literal, hindi talaga pwedeng magsama. Laging may malayo talaga pagitan. Pag ginawa mong literal. Pero pag ginawa mong spiritual interpretation ng ulap o alapaap, yan. Wala na siyang contradict. Hindi mo na rin aawayin yung mga saksi ni Jehovah na naghahari sa ibabaw ng lupa. Bakit? Naiintindihan mo na kasi na yung alapaap ay hindi literal na alapaap. 'Di ba? At hindi mo na rin aawayin yung naniniwala dun sa literal na alapaap kasi naiintindihan mo na yung alapaap na alam nila is literal. 'Di ba? Anong katunayan mga kapatid? Yun na ang sinasabi ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Ngayon, tayo pala nasa kaitaasan din. Anong katunayan? Dito sa 4 ng Apokalipsis, nakakita ko ng mga luklukan. Di ba? At may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. Yan. Ngayon, itong talatang to, nakakita ng luklukan. Itong luklukan na nakita ni Juan, ito din yung luklukan na pinuntahan ni Kristo. Na pinaupo siya sa pamamagitan ng kanyang kaluwalhatian, pinaupo siya doon sa kanyang luklukan. At may mga nagluklukan din doon at may mga nagsisiupo. Sa record ba ng Biblia ay meron na mga nakaupo na mga Kristiyano na kahit nandito sila sa lupa, nakaupo sila? Basahin natin. Dito sa Pilipos 2:6, ganito ang nakalagay. Na siya hindi to. Dito sa isang talata ng Epeso 2:6, na tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Ito tanong, sino nagsasalita dito? Si Pablo. Sinong kausap niya? Mga Kristiyano. Bakit sinabi ni Pablo na pinaupong kasama niya? Kung gagawin mo literal, at ang pagkakaalam mo nga ang langit ay nandun ng luklukan, paano mo naman sasabihin, Pablo, sa amin na kami nakaupo na? Wala pa namang kami doon sa sinasabi mong langit. Anong ibig nating ipunto? May tinuturo si Pablo na sangkalangitan. Nasaan yung sangkalangitan na yon? Yun ang iglesia. Yun yung iglesia, yung sangkalangitan na yun. At ang naghahari doon na nakaluklok si Kristo. Di ba?
pinaupo daw tayong kasama niya. Hindi naman sinabi na, oy, mamamatay muna kayo sa physical body, then bubuhayin kayo na mag-uli, literal na pagkabuhay na mag-uli, tapos saka tayo dadalin dun sa literal na alapaap, at saka tayo uupo. Hindi, pag sinabing pinaupo, past tense na, naganap na yung pagluklok ng mga Kristiyano doon sa sangkalangitan. Tanong, nasaan ba sila noon? Nasa ibabaw ng lupa. Kung nasa ibabaw sila ng lupa, nasaan ngayon sila nakaupo? Di sa ibabaw din ng lupa. Bakit sa ibabaw ng lupa? Kasi yung iglesia nasa ibabaw ng lupa. Basahin natin, balikan natin yung Hebrew. Patunayan natin na nalalasap na natin ang kalangitan sa 6:4. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan, pag naliwanagan, napunta ito sa iglesia. Di ba? Naliwanagan niya Di ba? Tunay na iglesia na nakalasap ng kaloob ng kalangitan. Kaya, malalasap mo pala ang kaloob ng kalangitan doon sa iglesia. Kaya nasaan ang iglesia? Nasa ibabaw ng lupa. Nasaan yung kaloob? Nasa iglesia. Nasaan yung kaluwalhatian? Nasa iglesia. Nasaan si Kristo? Nasa iglesia. Katunayan, Colosas 1:18, siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Sinong pangulo? Si Kristo. Di ba? Kaya yun ang pagkakaunawa ko sa mga talata ng Biblia. Walang dapat na debate dyan Walang dapat na debate na magaganap kung yan ay nauunawaan lang. Pwedeng magkasabay ang alapaap at ang lupa. Pwedeng magkasama yan. Pwede yan. Kaya yung sinasabi dito sa Apokalipsis 1:7 na alapaap, narito siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap. Diba? At makikita siya ng bawat mata at ng nangagsiulo sa kanya. At ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitagoy dahil sa kanya. Gayon din siya nawa. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoon Diyos, ngayon at ng nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Kaya, yung paghahari, nagaganap na at hindi pa nagaganap. Saan? Sa specific na tao. Merong tao na naganap na ang paghahari sa kanya ni Kristo at merong taong kasalukuyang palang magaganap sa kanya o kasalukuyang nagaganap sa kanya yung paghahari. May mga hindi pa siya naiintindihan pero naiintindihan niya na yung iba. Ang tawag doon ay nasa kasalukuyan siya ng pagliligtas. At meron naman na magaganap pa lang. Yung mga tao na ayaw talagang maniwala, mga naging ateista na, di na naniniwala sa Diyos. May mga taong hindi pa talaga naghahari sa kanila. Pero nandyan ang kaharian ni Kristo. Ang kaharian ni Kristo ay ang kaligtasan. Kaya nga may debate, di ba? Nawawala ba ang kaligtasan? Sabi naman ng isa, hindi nawawala ang kaligtasan. Di ba? Ang tao ang nawawala. Pero ang kaligtasan, nandyan lang yan. Diba? Ganon din ang kaharian ni Kristo. Ang kaharian ni Kristo ay nandyan lang. Ang tao ang ayaw tumanggap doon sa paghahari niya. Diba? Kasi kung babasahin natin yung Apokalipsis, para nga namang talagang hindi pa nangyayari. Totoo naman talaga, hindi pa nangyayari ang Apokalipsis. Hindi pa. Saan? Sa specific na mga tao na hindi pa kinagaganapan ng hula. Minsan nabanggit ko yan Ikaw ang katuparan ng hula. Nasa sayo kung matutupad ang hula ng Biblia o hindi. Nasa sayo kung matutupad ang nakasulat sa Apokalipsis o hindi. 'Di ba? Halimbawa na lang sa 12:9 ng Apokalipsis at sinunggaban ng dragon ang matandang ahas. O tanong, sa mga Kristiyano, wala nang Satanas. 'Di ba? Pero nun sa mga hindi pa Kristiyano, nandiyan ang Satanas. 'Di ba? Nandiyan ang Diablo, naghahari sa kanila ang Diablo. Tanungin natin si Pastor Sendo. 'Di ba, Pastor Sendo, yung mga hindi pa mga Kristiyano, pinaghaharian niya ni Satanas. Yeah. Oo. At yung mga Kristiyano naman,
At yung mga Kristiyano naman, yan naman yung pinaghaharian naman ng Diyos. At yan di naman dyan naghahari ang Satanas. Tama, di ba? O ngayon, Kaya dahil may lahat dalawang... kailangan may pangaral na ebanghelyo para maligtas eh. Oo, tama. Lahat naman ng tao, magmula kay Eva at kay Adan, pinaghaharian ni Satan. Kaya nga naparito sa Jesus para palayain sila. Oo, Kaya tama yan. kailangan pangaral sa Jesus para makalaya sa masok ng Espiritu. Pero nandyan yung Jesus, tama ba pastor, di ba? Nandyan yung Jesus. Kaso, ang problema lang, yung tao ang ayaw lumapit dun sa Jesus, sa Jesus. Wala, si Jesus ang talagang tumatawag eh. Siya Ayaw lang talagang pakinggan. gumagawa ng paraan. Ang Panginoong Jesus ang gumagawa ng paraan. Ang tumatawag para makakilala yung tao. Kasi ang tendency ng tao lumayo talaga. Kaya initiative ng gagawin kay Jesus. Oo, tama. Oo. Sabi wala makalalapit sa anak, maliba ilapit sila ng ama. Di ba? Kaya lahat ng mga tao talagang ayaw nila, no? Kaya nga may ebanghelyo eh. Kaya nilalapit sila sa ebanghelyo. Kaya tayo dapat lalapit sa mga tao. Kasi ang mga tao di naman lalapit sa Jesus talaga. Kaya tayo dapat lumabas, tayo dapat mangaral, tayo dapat lumapit. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba? Lumayo kayo para ipangaral ng ebanghelyo. Bakit tayo pahayuin? Ibig sabihin, tayo ang lalapit sa mga tao. Nasa kadiliman yan eh, tayo may liwanag, tayo magdadala ng liwanag sa kanila. Kaya yun ang tungkulin natin. Hindi dapat nasa bahay lang tayo, yahayay lang tayo. Hindi, may tungkulin tayong binigay ng Panginoon para lumabas. Hindi pwede yun, dito lang tayo si DC. Tayo rin at kailangan talaga aabutin mo yung mga tao. Katulad si Jesus, di ba, inabot niya yung mga tao. Siya lumapit sa mga tao. Yes. Siya pumunta sa mga villages, sa mga lugar. Kaya inabot niya talaga yung mga tao. Tayo rin, inabot tayo na Jesus. Hindi tayo umabot kay Jesus. Siya ang umabot sa atin. Katulad nagkasala si Eva at si Adan, di ba? Si Diyos ang nagsabi, Adan, saan ka? Ang Diyos ang umahanap sa tao eh. Hindi ang tao ang umahanap sa Diyos. Kasi sarado ang isip na ng tao sa Diyos. Hindi nila nilala. Kaya maliban ng Diyos ang magpakilala sa tao, hindi na makikilala ng tao ang Diyos. Hindi pwede na sabihin natin marunong tayo, at may abilidad tayo makilala ang Diyos. Walang ganon. Ang Diyos ang una nagpapakilala sa tao. Ang Diyos ang una umaabot. Ang Diyos ang unang nagliligtas. Kaya nasabi na parito ako, sabi ni Jesus, upang hanapin ang mga nawawala. Hindi ko sila, sabi, I did not come to condemn them, but to save them. Para tayo, hindi dapat kinukondem na yung mga mayahan ng makasalanan. Makasalanan na sila eh. Nasa ibilinan na sila eh. Diba? Kaya hindi natin dapat sila i-condemn. Lalapit tayo sa kanila, tayo yung magpapakita ng pagmamahal ni Jesus sa kanila. Tayo yung kamay ni Jesus, yung bibig. Kaya we are the body of Christ. Jomong. Yes, Hintayin na lang. pwede naman ang patayin. Hintayin na lang natin yung yung kay bro Robin para mapag-usapan natin sa pre-debate. Di mapag-usapan ng maayos anong gagawin. Sige, at papaalam muna ako dito sa papaalam muna ako dito sa live. Okay, at muli po mga kapatid, nandito na naman tayo sa ating live na may paksa na pinag-usapan na ang mga SDA ay illegal na
mga SDA na illegal recruiter ayon kay Prince Jumong at nagkaroon dito ng paghahamon. Kaya mamaya po ay pag-uusapan natin kung anong paksa na pwedeng pag-usapan. Yan. Papaalam muna tayo pansamantala sa Debaters Convention Facebook page at YouTube channel. Paki-subscribe na rin po ang ating YouTube channel para updated po kayo sa lahat ng mga debate, mga argumento, kuro-kuro, mga pahayag, mga podcast, at mga iba't ibang paniniwala ng iba't ibang mga relihiyon. Muli po, ako si Jeffrey Punayo sa pangalan po ng CEO o namumuno sa ating Sispo Media na si kapatid na Sispo. At kung di nyo na itatanong, ang Debaters Convention is isa lamang po sa nakapaloob sa Sispo Media. Tayo po ay pwedeng mag-live sa kahit saang platform, at yung may mga bagong mga Facebook page na gustong kumuha ng aming serbisyo bilang live streamer, ay kontakin lamang po ninyo ako, Jeffrey Punayo, sa Facebook. Yan. At mag-PPM po tayo, magre-reply agad po ako. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless po.